Hello mga kaokatukat, narito na naman tayo para sa isang kwento ng mga kababalaghan. Minsan may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng ating siyensya at hindi natin kayang paniwalaan hanggang sa mangyari ito sa atin na magpapabago sa ating opinyon at pinaniniwalaan. Hindi ko po layunin na salungatin ang paniniwala niyo man. Totoo man o katang-isip, kayo na po ang humusga. Si Aling Minda ay 8 buwan ng buntis sa kanyang panganay. Sa kabila ng pananabik niyang makita ang kanyang anak, may bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Nakatira siya sa isang liblib na baryo sa Visayas. Isang lugar na tahimik sa umaga, ngunit pinamamahayan ng takot pagsapit ng dilim. May matandang babaylan sa kanilang baryo na nagbabala sa kanya. Maging maingat ka, iha. May gumagala sa inyong paligid tuwing hating gabi. Nararamdaman ko ang presensya ng isang aswang. Sa una, hindi niya ito pinansin. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Ngunit nang dumating ang gabi, nagsimula na siyang magduda. Habang siya ay nakahiga sa kama, biglang may narinig siyang kalusko sa bubungan. Para itong mabigat na bagay na marahang gumagalaw, tila may mga kuko na humahagod sa kahoy. "Takbo, Pilo! Silipin mo kung anong nasa bubong!" Kinakabahang utos niya sa kanyang asawa. Dali-daling lumabas si Pilo dala ang isang itak. Tumingala siya sa bubong ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Bumalik siya sa loob at niyakap si Minda. "Wala iyon, mahal. Huwag kang mag-alala. Baka pusa lang o isang malaking butiki." Aniya, pilit na pinapakalma ang asawa. Ngunit sa sumunod na gabi, muling nangyari ang kababalaghan. Ngayon, mas malinaw na ang tunog. Tila isang mabigat na nilalang ang bumubulong sa itaas ng kanilang bahay. Kasabay nito, narinig nilang may kumakaluskos sa labas ng bintana. Animoy may humihinga ng malalim. Nang dahan-dahang tumingin si Minda, muntik na siyang mapasigaw nang makita niya ang isang pares ng mapupulang mata na nakatitig sa kanya. Mula sa kadiliman, hindi niya maipaliwanag ang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Dali-dali niyang ginising si Pilo. Ngunit nang muling sumilip sa bintana, wala na ito. Kinabukasan, nagpunta sila sa matandang babaylan upang humingi ng tulong. "Malakas ang pangamoy ng aswang sa buntis, lalo na sa iyong dinadala. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Dito, ipahid mo ito sa iyong tiyan," sabi ng babaylan habang iniaabot ang isang bote ng langis. "Kapag kumulo ito, ibig sabihin ay malapit lang ang halimaw." Pagsapit ng 12:00 ng gabi, hawak ni Minda ang bote ng langis habang nakahiga sa kama. Nakahanda si Pilo sa tabi niya, hawak ang kanyang itak. Muling nagpatuloy ang nakakakilabot na tunog sa bubong. Mas malakas kaysa dati. Nanginginig ang kamay ni Minda nang mapansing kumukulo ang langis na pahigpit ang hawak ni Pilo sa kanyang itak. Sa isang iglap, biglang bumukas ang bintana. Kahit wala namang malakas na hangin, isang maitim na anino ang unti-unting lumitaw mula sa labas. Maaninag nila ang hugis nito, mahaba ang mga kuko, matulis ang mga ngipin, at may mahabang dila na tila gustong dilaan ang tiyan ni Minda. Hindi nagdalawang isip si Pilo, tumakbo siya palabas at inakyat ang bubong upang harapin ang nilalang. Doon niya nakita ang isang malaking halimaw na may pakpak, isang tunay na aswang. Itinaga niyang itak ngunit mabilis itong nakailag. Napasigaw si Pilo nang biglang lumipad ang aswang papalayo, naglalagablab ang mga mata sa galit. Simula noon, hindi na nila ito muling nakita, ngunit nag-iwan ito ng matinding pangamba kay Minda hanggang sa isilang niya ang kanyang anak. Patuloy siyang nag-ingat. Hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing muntik na siyang maging biktima ng aswang. Hanggang ngayon, sinasabing sa liblib na baryong iyon, may aswang pa ring naglalakad sa gabi, naghahanap ng susunod nitong bibiktimahin. Shoutout nga pala kina Drill Magno, Maria Amor, Angelica Kem, Josh and Jane at kay Jasmine Sian. Maraming salamat sa inyong pakikinig.